Maganda yung song. Anong pamagat ng song? Basta't ikaw. Iba kasi yung alam ko na basta't ikaw. Maganda pala itong basta't ikaw. Amen. Okay, today, very important yung pag-uusapan natin. How to deal with the seed of the enemy. How to deal with the seed of the enemy. Kung may mga Bible po tayo, buksan po natin sa Matthew chapter 13. Okay? Matthew chapter 13, verses 24 to 30. Tapos, yung interpretation, 36 to 43. Okay? So, hinihiling ko tayong lahat ito ngayon bilang pagbigay galang sa salita ng Panginoon. Matthew 13, 24 to 30. Okay? Pag nandyan na po kayo, sabihin po natin, Amen. Amen. Okay? Verse 24. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik na mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik na mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga kautusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, hayaan na lamang ninyong lumago, kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ang mga damo at iyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Ang interpretation po, makikita po dito sa verse 36. Diyan din po. Matthew 13:36. Pababa. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag na po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid. Sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. At ang mapanirang damo naman ay ang kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang tagapag-ani naman ay ang mga anghel, 40. Kung papanong ang mga damo ay titipunin at sinusunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos naman ng tao sa kanyang mga anghel at tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat na nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon mananangis sa magangalit ang kanilang mga ngipin. 43. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Panginoon, sa umagang ito, dalangin namin, mangusap po kayo sa napakamakapangyarihang paraan. Hindi po ang nais ko, kundi ang nais po ninyo ang may parating. Ngayong umaga, magkaroon po, O Diyos, ng isang napakaliwanag na kapahayagan ng iyong mga salita. Buksan niyo po ang bawat puso, ang bawat kaisipan, higit sa lahat ang kanilang espiritu upang tanggapin ang iyong mga salita. I pray in the name of Jesus, you will cover this place with your holy blood, with your holy presence, so that the word of God will be freely preached and freely declared in this place, and people will going to receive the best from heaven today. Thank you so much, Holy Spirit. From this moment on, akin pong tinaturn over sa iyo ang aking buhay, ang pangaral na ito. Kayo na po ang mangusap, gamitin nyo lamang pong instrumento ang iyong lingkod, itago niyo po sa iyong likuran, ang marinig ay kayo. Salamat po. Sa umagang ito, nag-i-expect po kami ng personal encounter with you. Salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. You may be seated.
In the presence of the Lord, bago ka umupo, sabihin mo sa katabi mo, pinagpala kang lubos ng Diyos. Okay? Today, listen carefully. We are speaking about the kingdom of God. Anong pinag-uusapan natin? Kingdom of God. Pagkasabihin sa katabi mo, kingdom of God. The kingdom of God, in the kingdom of God, there are wheat and tares. Trigo at saka damo. Ang mga trigo ay ang mga anak ng Diyos. Sagot po kayo para marinig. Okay? At ang mga trigo ay ang mga anak ng Diablo. Sagot po kayo. Teka muna, parang nagkapapirasahan pa ba tayo? Okay? Ang mga trigo ay ang mga anak ng Diyos. At ang mga damo ay ang mga anak ng Diablo. Tingin kayo, makinig mabuti. In the kingdom, there are both types of people. Are you listening? Amen. Sa kingdom, kahit sa church, mayroong ganyang klaseng mga tao. Amen. Sa labas ng church, mayroong ganyan. Mayroong trigo, mayroong damo. Like in the church, kahit sa loob ng church, mayroong mga tao na mayroon ng mga anak ng Diyos at mayroon ding anak ng Diablo. Pastor, totoo ba yan? Malalaman nyo mamaya. I'm talking about the church. I'm not talking about the world. Sa loob ng church, mayroon nagkikerry ng trigo at mayroon ding nagkikerry ng damo. Yes. Even though they are in the same church, some of them carry different nature. Kaya nagtataka ho kayo? Kasama mo na sa church, iba ugali. Iba ang dala. Nakuha? Makinig kayo mabuti. They carry a different type of seed. Iba yung dala nilang binhi. They carry contaminated and complicated seed of the enemy. Doesn't mean, nasa loob ka ng church, hindi kontaminado utak mo. Right. Di kontaminado isip mo. Para maintindihan nyo po, balik tayo sa beginning. In Genesis chapter 3, when sin came in, nasira ang tao. In Genesis chapter 4, para maintindihan nyo po, the lineage between that which is righteous and wicked. Makita natin ho, yung lahi ni Cain, tsaka ni Abel. Okay? Nag-separate. Nung magkasala ang tao, nag-separate yung mabuti tsaka masama, but they are in the same place. Amen. In Genesis chapter 6, the lineage of Seth was Enosh. The lineage of Enosh was new generation. Nung time ni Seth, na bumalik ang tao sa Diyos. Amen. Okay? But the lineage of Cain, it had a new generation then. Anong generation ni Cain? In Genesis chapter 6, the righteous and the wicked were both there. Nandun sila. Magaling ko kayo mabuti, tingin mo. Huwag na ho kayo magtaka kung sa kasama nyo mismo, sa trabaho, sa bahay, sa church, kahit saan, mayroon talagang kombinasyon. Amen. Maganda kung napabilang ka sa trigo. Amen. Nakakatakot pag napabilang ka sa damo. Pakitanong mo na yung katabi mo, ano ka, damo, trigo? Okay? Ang sabi nila, kombinasyon, basta nakakatakot yun. Minsan mabait, minsan masama. Okay? The wicked were absorbing demonic powers. Okay? They were not only cut off, but they were now connected to demonic powers. Iba na ho ang nangyari. So in the kingdom, they are like that. Those who are individuals within us, there are both seeds that are planted by God and seeds that the enemy had planted. Tingin natin. Wala kayo napupunan nung nakilala natin ang Panginoon, di pa rin tayo lubusang nagbago. That's right. Amen. Lumalabas pa rin yung pangil natin minsan. Gets? Amen. Minsan mayroon tayong na galit ka at parang mukha kang hindi Kristiyano. Amen. Alam niyo kung ano yun?
the seed of the devil. Amen. Because the seed of the devil was planted in your heart, in your mind, that is why you act like that. Amen. Ngayon, Ronald, tatapyasin natin yan. Amen. Kasi pag natapyas yan, hallelujah. Amen. Okay? Mag-iiba ka. Ngayon, iba yung pag-iiba mo eh. From Christian to demon. Kaya magugulat ka. Kristiyano ba talaga ito? Di ba sila papatanong ka? Kung Christian yan, ba't ganyan yan? Because the seed of the devil is in the life of that person. Amen. Alam nyo, hindi nyo ito maririnig basta kasi ang alam lang, mag-church ka, pag umattend ka ng church, okay na yun. No, it's not. Amen. May seed dyan. Amen. Tingin sa akin, pag ikaw, mainitin ang ulo mo, may seed ka. Nino? Ni tanim. What? Amen. Pag ikaw, madali ka pa rin magtampo, madali ka magalit, may seed yan. Amen. Kaya ba? Amen. Kakayanin nyo, simula pa lang eh. So also for those who are individuals, so in our minds, in our character, mayroong seed na tinanim ang diablo sa iyong isip, sa ugali, maging sa value system. Pero, baka napupuna, nag-iiba yung values mo, minsan. So within our own lives, we have also wheat and tares, trigo at saka damo. In the kingdom, there are wheat and tares within us, and there are wheat and tares. You got to learn to deal with the tares. Today, kailangan i-deal natin ang mga damo sa buhay natin. Amen. Are you listening? Amen. Ready ka ba? Amen. Wala ka naman choice. Amen. You got to learn to take the tears. Dapat matuto tayong alisin ang mga damo sa buhay natin para umusbong ang trigo. Ang trigo kasi nandyan na. Hindi na makausbong, bakit sinasakal ng damo? Amen. Gusto mong magbago, magawa. Gusto mong bumait, hindi mo magawa. Kasi naroon ang damo. Yan ang kumikitil sa trigo. So dito makita natin, you got to learn to take the tears of your life so that the wheat that God had given to you will be the harvest that comes out of your life to God. Amen. Kasi sa buhay natin, dalawa ang mag-aani. Amen. Nakuha? Amen. Mag-aani ang Diyos dahil meron siyang itinanim na salita sa iyo. Amen. Pero kung tinatanggap mo rin yung kasinungalingan ng diablo at naniniwala ka sa ginagawa ng diablo at pinapaisip siya, wala kang kwenta, wala nang pag-asa sa buhay mo, ganyan ka na. Pag tinanggap mo yan, tinaniman ka rin niya. So therefore, dalawa mag-harvest sa buhay mo. Isang Diyos at isang diablo. Yes. And diablo pa naman, pag mayroon siyang pananim, palagi nag-harvest yan. Maaga yan palagi. Okay? So God is the harvester of the wheat. And Diyos ang harvester ng trigo. Whatever good that He saw is what He gonna reap from you. If the enemy sow tears in your life, who's gonna come to reap? Sino mag-aani? Pag nagtanim ang demonyo ng damo sa buhay mo, sino mag-aani? Siyempre, siya ang aani. Nakuha? Kaya pag masama isip mo, napansin mo, mabilis ka mag-judge. Judgmental ka, ano mangyayari? Huwag mo sabihin sa'yo, malakas ka spiritually. Nakuha? Masama ang laman dito, aani, diablo. That's right. Kuha? Kaya pa? Amen. Who's growing? Tingin sa akin, sino nagpapalaki ng seed? Ikaw. That's right. Kaninong field mo pinalaki? Sa field ni Lord. Why? Binayaran ka na ng dugo ni Kristo. Amen. Tinubos ka na ni Kristo yung katawan mo, kay Kristo na yan. Pero wini-welcome mo yung seed ng diablo, ano nangyayari? Ikaw nagpapalaki sa seed ng diablo. That's right. At pag lumaki ang seed ng diablo, mamumunga ito. Magiging puno ang seed. Amen. Ang mangga, mama, hindi na maganda naging punong mangga yan. Nagsimula yan sa buto. At pag yung buto, Ronald, dumating, kinulture mo, inalagaan mo, paano? Inisip-isip mo, talagang masamang tao yun, masama talaga siya. Masama siya. Kinulture mo, lumaki, naging puno.
humanda ka, Michelle. Dahil ang puno, pag namunga, ang daming bunga nun. Pag maraming bunga, maraming seed. Ang sabi ng Diablo, here am I. It's harvest time. Amen. So kung mayroong seed ang Diablo palagi sa buhay mo, may karapatan siyang mag-harvest ng anyang pananim. Amen. Pero pag puputulin mo ang seed ng Diablo, papatayin mo, kahit anong balik niya, wala siyang ma-harvest sa'yo. Amen. Ang Diyos ang hayaan mo magtanim sa'yo sa umaga nito. At pag napuno ang mind mo, ng mundo ganun ang mangyayari, ha-harvest si Lord sa'yo. Palapakan natin si Lord. Glory to God. Makinig mabuti. Because Jesus has redeemed you, kaya huwag natin hayaan mag-culture ang Diablo rito ng seed niya. Kasi ang katawan na to, ang buhay na to, tinubos na ng Lord to. That's right. Filled na ni Lord ito. Huwag kang maglagay, mag-culture dyan ng seed ng kalaban. Amen. Nakuha? Now, listen carefully. That's why you and I must shut down the satanic seed. Amen. Okay? If you shut down the satanic seed, Satan will not come to you. Nakuha? Because he has nothing in you. If the devil has nothing in you, he cannot come to you. I said, if the devil has nothing in you, he cannot come to you. Listen carefully. You stop attracting devils. That's right. Kasi pag walang seed ang Diablo sa'yo, anong harvestin niya sa'yo? Amen. Kaya hindi ka nag-attract ng Diablo, hindi ka nag-attract ng Espiritu. Because he cannot come to you anymore. Amen. Are you happy with this? Ikaw ang gagawa. Pag sinabi ng Diablo, ayan no, grabe, wala kang kwenta. Sino may sabi sa'yo? Amen. Ako walang kwenta, baka ikaw. Amen. Tinatabi mo, hindi ka na makakuha ng trabaho. Sino may sabi sa'yo, itong gwapo kong ito, di makakuha ng trabaho? Ikaw kasi pangit mo siguro, di makakuha. Ako meron. Amen. Ano ba kayo? The seed. Reject the seed of the devil. Okay? Because the ruler of this world is coming. Ang sabi ni Lord, the ruler of this world is coming, but he has nothing in me. Amen. Kailangan walang seed talaga ang Diablo sa'yo. Right. Kaya sabi ni Lord, because he has nothing in you, he has to pass. Amen. Ibig sabihin dahil wala siyang seed sa'yo, halimbawa gagala ang Diablo, pagtingin, ay wala naman akong pananim kay Ronald, wala akong seed, lalampasan kanya. Bakit ang Diablo nagka-drop by sa isang tao? Stilaro kahit Kristiyano siya, kasi mayroong seed. Nagtanim ang Diablo sa kanya. Halimbawa, nagtanim na sama ng loob, magkaroon ka na sama ng loob. Ang ginawa mo, in-entertain mo, tinanggap mo, tinanim mo. Lord, pag nakita ko siya talaga, tawarin mo ako, Panginoon, pero tinanim mo. Dahil nagtanim ka na sa manaloob. Sabi ng Diablo, seed ko yan. Pagkatapos, paano niya diligan? Ipapakita sa iyo ang itsura ng kalaban mo. Hallelujah. Kaya tuwing nakikita mo siya, ano nangyayari? Galit na galit ka. Tumutubo na mabilis yung puno. Right. At tuwing nakikita mo siya, gagawin niya pa, dahil alaga niya na yun eh. Anong gagawin niya? Magsalita ka ng masama, magsalita ka ng masama, magsalita naman ng masama, makarating naman sa'yo, lalong tumubo ang puno. Amen. Amen. Pero kung pagsabi mo lang, masama na loob, reject agad, in Jesus' name. Bakit? Para hindi na siya makatubo, kahit anong sabihin yung laban sa'yo, I know, ako ang tama at alam ng Diyos kung sino ang tama. Amen. Do not grow, do not receive, do not accept the seed of the devil. What? Amen. Now, listen carefully. Lalampasan ka niya. He cannot stop. He cannot linger. He cannot attack you. Why? Because he cannot prevent you. Jesus, tingnan natin, hindi ka pwedeng atakihin, hindi ka pwedeng istapin, hindi siya pwedeng magpapalinger-linger sa iyo. Bakit? He cannot prevent you because he has no sin in you. Amen. Sa akin. Ang tanging dahilan lang bakit maraming Kristiyano hindi maka-breakthrough sa buhay, alam niyo bakit? Kasi mayroong seed ng demonyo sa buhay nila. That's right. Kaya pa? Amen. Look at Jesus. Because the devil has no sin in Jesus, the devil cannot stop Jesus. Amen. Nako ha? Di siya ma-stop. Bakit wala siyang sin kay Jesus? Walang karumihan sa utak ni Lord, walang karumihan sa puso ni Lord, wala siyang sama ng loob kay kanino. Amen. Pakitaas ang kanang kamay. Pagkasabi sa kanan mo, may sama ng loob. Pakitaas ang kaliwa. Pagkasabi mo sa kaliwa mo, ako wala. Bakit ka? Okay?
Jesus keep on going. Why? Because the devil has no sin in him. Amen. The devil cannot prevent Jesus. Why? Until he finish God's will. Hanggang natapos ni Kristo ang kanyang misyon, hindi siya napigilan ni Satanas. Amen. Dahil walang seed si Satanas kay Kristo. Nakuha niyo yung pattern? Now, tingnan natin. Hanggat umabot si Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi siya napigilan ni Satanas. Why? Because the devil has no seed in Jesus. Amen. Kuha mo, dyan. Amen. Tingnan mo, Ma'am Tess. Kung gusto nila magpakain ng 5,000, ang gamit, 2 isda lang, 5 tinapay, nagagawa niya. Amen. Kung gusto nila lumakad sa tubig, nagagawa niya. Amen. Ngayon, ang mga Kristyano, palakarin sa tubig, lunod yan. Amen. Dexter, lunod yan. Hindi pa marunong lumangoy. Si Lord kayang lumakad sa tubig. Amen. Whatever He needed to do, He did. Anong gusto niyang gawin? Nagagawa niya. Bakit? Walang pwede pumigil sa kanya kasi walang seed ang diablo sa kanya. Amen. I hope na nakuha niyo na ngayong umaga. Kung walang breakthrough sa buhay mo, malamang may seed ang diablo sa buhay mo. Amen. Kung mayroong hadlang sa buhay mo, malamang may seed ang diablo dyan. At baka natatakot ako, baka puno na yan. Amen. Tama mo, seed lang yan isa. Medyo lumaki, puno. Huwag mo sabihin sa akin, kunti lang ang puno pag namunga. Di ba daan-daan at sa loob ng bunga, mayroon na namang Seed. Amen. pag itanim mo na naman yung marichan, ang dami naman yun. Hanggang sa mapuno ang buhay mo. Amen. Amen. Tingin sa akin, pag mayroon ka pa rin kinukulture na seed ng diablo sa buhay mo ngayon, you are a walking time bomb. Amen. Oras na lang ang hinihintay. Sasabog ka. Bigla. Alam mo naman, brad, pag sumabog ang time bomb, wawasakin ka nito. Amen. The Lord sent me today to stand before you Amen. and to tell you, we have to cut the seed of the devil Amen. and allow the seed of God to grow in our lives. Amen. Hallelujah. So, dito makita natin, but in our Christian life, we say, the devil caused me, stop me, circumstances, situations. Ito nga ganito eh. Di ko magagawa yan, Pastor. Bakit? Pinipigilan ako ng kalaban. Mayroong kalaban. Yung mga sitwasyon sa buhay ko, yung mga circumstances sa buhay ko. Why? Because we still have the seed that are destroying the operations of God's power in full manifestation within us. Kaya hindi maka-breakthrough yung plano ng Diyos sa buhay mo. Bakit? May seed eh. Amen. Aangat na sana yung seed ng Lord, pupuluputan ngayon ng seed ng Diablo. Yung trigo, mamumunga na sana, pupuluputan yun ng masamang damo. Buti kung simpleng damo lang, masama. Amen. Listen carefully. If nothing in this of the world operates within you, then you have power over the world. Amen. Kuha ho? Amen. Kung walang makabundong bagay na nag-ooperate sa buhay mo ngayon, then kaya mong ma-overcome ang world. Amen. Isa pa, if nothing of Satan's operate within you, then you have power over Satan. Amen. Huwag mo lang hayaan si Satanas na maglagay ng alin, ng buto sa buhay mo. At wala siya magagawa laban sa iyo. Amen. Klaro ba? Amen. Are you listening? Amen. That's the reason why that you and I must come to a place where all negative seeds are taken out. Get rid of all those seeds out of our lives. Amen. May galit ka, alisin mo na. Yung pangit na ugali, hindi yan galing sa Diyos. Amen. Klaro ba yan sa likod? Amen. Walang Kristiyanong pangit ang ugali. Amen. Amen. Walang Kristiyanong galit. Amen. Walang Kristiyano na nagbabakbite. That's right. Ano yung backbite? Kagat likod. Okay? Pag nakatalikod ito, kinakagat.
Chismis. Amen. Anya ba kayo? Amen. Pag yan ay nasa buhay ng Kristiyano, seed yan, maritsa ng kalaban. Amen. At pag yung seed ng kalaban ay iyong pinagbigyan, tapos ka. Okay? So dito, so there are satanic seeds that are planted by the enemy. Who planted them? The enemy had planted them. What must we do? Anong dapat natin gawin? Pwede ba makipag-cooperate sa akin ang taga-EFC ngayong araw na to? Amen. Pwede ba makipag-cooperate kayo sa akin? Anong kailangan natin gawin? Puputulin natin lahat. I said, puputulin natin lahat. But you're to cooperate. Okay? Amen. Kailangan nating alisin. Sabi ng mga angel, Lord, bubunutin na ba namin? Wag. Hintayin mo yung harvest time. Kasi baka pag binunot mo yung damo, madadamay ang trigo. Sayang naman. Okay? When is the harvest? Yan ang tanong. Kailan bang harvest? When God begin to ripen things in your life. Pag pinahinog na ng Diyos ang mga bagay sa buhay mo, that's when God move afresh in your life. Pag gumagalaw ang Diyos sa buhay mo, yan ay yung harvest time. Naramdaman mo ba pagkilos ng Diyos sa buhay mo? Harvest time na yan. Kailangan ma-eliminate ng alin? Ang seed ng kalaban. Okay? God wants you to flush out all the seeds of the enemy. Huwag kayong umalis sa lugar na to na hindi mabunot lahat ng seed ng kalaban. Amen. Okay? Every time God is moving, He will take out. Okay, He will take out the seed of the devil. Remember this. Alala niyo yung gold? Di ba ang gold, pag nakuha yan, hindi naman yan puro. Dinadaan yan sa apoy. Tingin. Yung gold dinadaan sa apoy. At habang binababad ang gold sa apoy, lumalabas yung mga impurities. Amen. Ang gold pag nakuha, ganyan kalaki, Ronald. Pero pag dinaan sa apoy, yung tunay, ganyan lang pala. Iyan yung ganyan kalaki, Michelle. Yun ay mga dross. Yun yung mga impurities. Hindi naman talaga tunay. Habang nag-i-increase ang heat, what happened to the gold? All the impurities and dross of the gold comes out to the surface. Ibig sabihin, habang binababad sa apoy ang gold, lumalabas yung mga hindi tunay. So, ang ginagawa nagbababad ng gold, yung nagtitest ng gold, lumalabas yung impurities, kinakayod niya. Kinakayod niya. Tapos babad uli, mamaya may lumabas naman, kakayurin na naman. Hanggang pagkatapos, binabad na matagal sa apoy, wala nang lumabas. Kundi pure gold. Pure gold. Okay? Ano lumabas? Pure gold. Pero, ganito kalaki yun, nung binabad sa apoy, ganyan, ang tunay palang pure gold, ganito lang kaliit. Ano yung ganyan kalaki? Mga dross, mga impurities. Tingin. The moment na bumabad ka sa presensya ng Diyos, lalabas ang mga impurities sa buhay mo. Lalabas ang seed ng demonyo sa iyo. Ganito pa pala ako. Nung lumabas, kayurin mo kaagad, brad. Amen. Tapos babad mo uli. Lord, linisin niyo po ako. Lalabas uli. Kayurin mo uli. Hanggang sa isang araw, pagbabad mo, oh, pure gold ka na rin. Sabi sa katabi mo, dapat pure gold. Hallelujah! So whenever you come to the fire of the Holy Spirit, listen carefully. Whenever you come to the fire of the Holy Spirit, the wrong seeds of the enemy will come up. Anong gagawin natin ngayong umaga? Lalapit tayo ng lalapit saan? Sa fire ng Holy Spirit. Why? Habang lumalapit tayo, bumababad tayo sa fire ng Holy Spirit, lumalabas ang alin? Yung mga impurities natin. Andiyan pa kayo? So that is your job. What is your job? Get nearer to the fire. Kaya kanina pinakanta natin, stir up in our hearts, Lord, consuming fire. Our God is a consuming fire. Lahat ng pangit sa buhay mo, aalisin niya. At habang lumalapit ka sa kanya, lumulutang ang alin? Ang pangit sa buhay mo. Ay, ganito pa pala ako. Ay, ganito pa pala ako. Dahil lumalapit ka sa kanya, nasusunog ang alin? Ang mga pangit sa buhay mo. Hanggang sa pag nasunog lahat yan, glory to God. Pure gold ka na. Hallelujah.
So ano mangyayari? Get into the fire every season. Let the Holy Spirit's fire come upon your life. Listen to this. You must come. Listen ha. You must come. You must be in a place where the church you're going. Amen. You're going to is a place of real fire Amen. of the Holy Spirit. Amen. Ulitin ko. Dapat daw naroon ka sa isang lugar, sa isang church na church na kung saan yung tunay na apoy ng Holy Spirit ay naroon. Amen. Not just an excited church. Right. Si maraming church excited lang eh. Amen. Yes, madam. Nakuha? Amen. The church with a fire from the Holy Ghost is different from an excited church. Amen. Some churches are excited church, but that doesn't mean they have fire. Amen. Right. Nakuha? Amen. Fire is when the fire comes, all impurities come up to the surface. Amen. Lalabas, makikita mo buhay mo, uy, ganito pa pala ako. Kakayurin mo ngayon yan. Amen. Pero pag hindi ka tatapat sa fire, ano mangyayari? Pag hindi ka tatapat sa fire, nagtatago lang ang seed ni Satanas. Amen. Pag sabi mo sa katabi mo, you are a walking time bomb pag gano'n. Di ba pag sumabog ang bomba, marami nadadamay. Amen. Buti kung ikaw lang. Dadamay pamilya mo. Right. Nadadamay church mo. Amen. Sumabog ka eh. Nadadamay pastor. Correct. Amen. Amen. Kaninong membro ba yan? Bakit? Parang halimaw eh. Ang ganda ng mukha. Ang ayos. Nagalit parang halimaw eh. Nandiyan kayo? Amen. Kasi nga, naipon lang yung seed. Lumaki na lumaki. Mayroon na akong nakita ng ganyan. Sobrang bait ng mukha. Amen. Dahil may seed ng Diablo, kinukulture niya ang seed ng Diablo. Ano nangyari? Lumaki na lumaki yung puno. Amen. Ako po nung lumaki ang puno, mga kapatid. Nagwala. Doon ko nakita kung kaano kabait ang mukha. Ganun kahalimaw nung magalit. Amen. Why? Because the seed of the devil ay tumindi ng tumindi. Amen. Nandiyan pa kayo? Amen. Putulin natin yan ngayong umaga. Hallelujah. Kailangan maputol lahat ng alin? Ng seed ng kalaban. Amen. Okay? Listen carefully to this. So the fire of the Holy Ghost will move all the dross up so that you can scoop para makayod mo ang alin. And the gold will become purer. Habang lumalapit ka, kinakayod mo. Luminis ka ng luminis ng luminis. Hallelujah. Mamaya makikita nyo yung the best dito. So, dito makita natin, will become purer, the silver will become purer, and all the fraud and the impurities that are still in the gold will be taken out. Amen. Paano makakuha? Paano malilinis ang buhay mo? Lapit ng lapit sa Holy Spirit. Amen. Kasi ang Holy Spirit punong-puno ng apoy. Kahit pangit mong nakaraan, pupurahin niya, susunugin niya. Amen. Alam mo, isa sa seed ng demonyo, yung mga nakakatakot mong past. Amen. Wala ka napupuna? Ipapaalala na sa'yo yung past. Ano sabi ng demonyo? Remember? Tapos pag naalala mo, simula ko na mangit. Lord, help me. Bakit? Pinapaalala niya. Ano ba papaalala sa'yo? Yung pangit mong nangyari sa buhay mo. Amen. Ang ganda ng puri mo, napakasayang magpuri sa kalungan mo. Papaalala niya bigla. Alala mo yung nangyari naman. Nangyari sa'yo, sa family mo, sa ganito, sa ganito. Papaalala niya lahat. Seed niya yun. Ang kailangan mong gawin, sunugin yun. Tingnan natin, pag nasunog niya ngayong umaga, ano pa alalahanin mo? Abo. Amen. Amen. Palapakan natin si Lord ngayong umaga. Hallelujah. Sige pa, sige pa. Lumalaban ang kalaban. Okay, meron siyang ginagawa. But He has nothing to do with us because we are in Christ Jesus. Hallelujah. So, ano mangyayari? So, when does this thing happen? Every time you are in the place where the Holy Spirit is moving, the impurities will begin to come forth. Amen. Ngayong umaga, alam ko, mayroon ng hinihipo si Lord sa inyo. So, when the Word is being taught, you will begin to identify. Nagets yun, ha?
Habang pinipreach ko ito, na-identify niya, mali pala yung ginagawa ko, ay mali pala to, mali pala yon. Bakit? Kasi narinig nyo na ang word of God, lumabas kayo ng alin? Ang seed ng kalaban. Amen. So these things you are collect, and you will bind them. Anong gagawin mo? Kolektahin mo lahat ng pangit, taling mo, sunugin mo ng alin? Ng Spirit ng Panginoon. Amen. And then, it will no longer operate in your life. You must take a serious attitude to what has been revealed that is wrong. Ngayong umaga, kung nalaman mo, mali pala yung ganito, mali pala yung ganito, tali mo. Amen. Sunugin mo sa kapangyarihan ng Holy Spirit. If it is wrong, you got to bind it and burn it with fire and bury it out of your territory. Ilayo mo na sa buhay mo yan. Amen. Andiyan pa kayo? Amen. But every time the Word of God is exposing them, pag sinasabi mong, ayan, sinabi na ni Pastor, nandyan na. Pag sinasabi mong, ay, ganito kasi talaga eh. Tao lang ako eh. Wala naman ako magagawa. Mahina ako. Hanggang ganito lang ako. So, sige, okay. I-culture mo ang seed ng demonyo. Pag tumubo ng tumubo yan, magiging puno. At ang puno, mamunga ng marami. Isang araw magugulat ka, sasabog ka na lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mag-iingat ka. Okay? Ano mangyayari? Pag kinoculture mo yung masama, ano mangyayari? Tingin. Pag hindi mo alisin sa utak mo ngayon yung masamang isip, ano mangyayari? Nagkipag-alyansa ka kay Satanas. Pag nagkipag-alyansa ka kay Satanas, sinong kalaban mo? Sinong kalaban mo? Sasabihin ko na sa iyo, tapos ka na ngayon pa lang. Mahirap ka na bahanin ng Diyos. Kumampi ka na lang sa Kanya, tsatsakin ko kahit ikaw lang tsaka siya panalo. Bakit? You and God is majority! Hallelujah! Praise the Lord! Now, how to deal with the seed of the devil? Paano natin, Pastor, putulin yan? Ready na? Amen. Pakikalapit mo na yung katabi mo, pakisabi mo sa Kanya, huwag na huwag kang matulog. Kasi pag nakatulog ka, tatanimang Kanya. Baka paggising mo, puro mukhang puno ka na. Okay? Amen. Ngayong umaga, bibigyan ko kayo ng tsansa. Pag nakita niyo yung katabi na tulog, kurutin niyo sa tenga. Maliwanag ko ba? Okay. Sige, kausapin mo muna. Sabihin mo, sabi ni Pastor. Pag nakatulog ka, kurutin kita sa tenga. Okay? Huwag yung kurot na parang ano lang ha. Yung parang ano, ganito talaga, hawal ka ng pilipitin mo. Parang nagbukas ka lang ng pinto. Okay? Maliwanag ba? Yung paghawak mo sa tenga, yung talagang, huwag yun namang ano eh. Hindi makakariya naman. Hindi, hawakan mo talaga. Yung parang naglalak ka ng pinto. Kasi gising. Okay? Ready na? Now, sa natin Bible natin, 2 Corinthians chapter 10. Kailangan nyo marinig ito eh. 2 Corinthians chapter 10. Verse 3 to 6. Ikalawang Korinto, kapitulo 10, versikulo 3 hanggang 6. Pag nandyan na po kayo, sabihin po natin, Amen. Amen. Okay, basahin ko. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Verse 4. Ang sandatang ginagamit namin sa pagkikipaglaban hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na magpapabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Verse 6. At kung lubusan na kayong sumusunod, nakahanda kaming parusahan ang lahat ng sumusuway. Hallelujah. So where is the war takes place? Saan ang giyera nagaganap? Mind. Saan ang giyera nagaganap? Isip. Lakasan. Saan ang giyera nagaganap? Isip. Saan ang giyera nagaganap? Sa likod. Saan? Sa mind. Kaya while I'm preaching to you today, there's a warfare going on. Amen. What does this, when does this war begins? When the knowledge of God comes to you. Kailan nangyayari ang giyera, Dexter? Pag ang salita ng Diyos pinreach sa'yo. Amen. Naglalaban na ngayon. Hala, nalaman ko na, seed pala yun. Yung kahapon, nag-comment ako ng masama doon sa isang tao. Seed ng demonyo yun. Nasaan na ngayon yun? Nariyan na. Uy, nariyan na. Eh, hindi mo pa inalis. Uy, tumubo na.
Okay? So it means when God begins to speak to you, the Word of God comes into your spirit. After it comes into your spirit, it will come to your spirit. After it comes to your spirit, it will come to your mind. And it will expose the seed of the enemy immediately. Amen. Pag narinig mo ang salita ng Diyos, ito'y papasok sa iyong espiritu. What? At pagpasok sa espiritu mo, itatransmit ng espiritu mo sa isip mo. At pag nailagay sa isip mo, ini-expose nito ang alin? Ang gawa at ang binhi, ang seed ng diablo. Ngayon, nalaman nyo na siguro, bago kayo pumunta rito, nagalit kayo sa driver, nandun kayo sa dulo, namasahe kayo. Ewan ko ba naman tong iba, pag makiabot, ipaisa-isa. Paabot ho, bayad. Mamaya-maya, kanya kayo na paabot ho, bayad. Sabay-sabay na kaya kayo. Okay? Doon nagsisimula, seed ng kalaban. Okay, now, itong mga trigo o itong mga damo na inilagay ng diablo sa mind mo, hindi mo nalalaman. There are seeds that are there na nanggagaling saan? Una, pakinggan nyo mabuti, sa kultura. Sa bahay nyo, talagang galit lahat. Amen. Amen. Diyan kayo? Amen. Kultura yan eh. Kaya pag nasa labas ka, galit ka rin. Amen. Amen. Di mo na mamalayan. May tinanim ang demonyo sa buhay mo, doon sa pamilya nyo, galit kayo lahat. Mayroon namang pamilya, puro suspetsya lahat. Ba, sama ang gagawin nito. Tapos kapag sinusundan siya, parang tuloy siya na sumusunod sa akin. Lahat puro hinala. Kultura yan. Ano pa? Wrong thinking patterns. Mali pag-isip. Ano pa? Wrong information. Mag-ingat kayo. Mabuti. Tingin mo sa akin. Importante ito. Ito'y seed ng demonyo eh. Pag nakarinig kayo ng informasyon, huwag nyo agad paniwalaan. Amen. Kasasabi lang, alam mo, nakita ko si ganito, ganyan siya. Dapat hintayin mo magpaliwanag yung pinag-uusapan. Amen. Amen. Meron mga talagang iwan ko ang utak ko nandun sa talampakan. Hindi naman narinig. Hindi ba ka narinig yung chinismis? Hindi pa kayo? Amen. Alam mo si Pedro? Si Pedro maganda yung status. Demonyo nga, sisiraan. Correct. Alam mo yan si Pedro, ganito yan. Matindi pala yan. Gabi pala yan. Matindi yan. Hindi mo pati yan ako si Pedro, naniwala ka na. Kaya pag nakita mo si Pedro, ba, di mo napapansinin. Sabi ni Pedro, bakit? What happened? Totoo yan. Ganyan pala. Seed ng diablo yan! Amen. Si Pedro, wala namang ginawang masama. That's right. Tanungin mo! Pedro, pwede ba makausap ka? O sige, sabi kasi ni Juan, ganito ka raw, ganito ka raw. Di magpaliwanag si Pedro. Yung ba? Ganito yan, ganito yan, ganito. Pag narinig mo na si Pedro nagpaliwanag, hala, tsaka ka, mag-desisyon. That's right. Nandiyan ba kayo? Amen. Huwag kayong makinig ng anumang impormasyon na hindi na-verify yung taong concern. Tama. Pag ikaw ay hindi nag-verify, nag-judge ka kaagad sa taong pinag-usapan, seed ng diablo na yan. Tingin ka sa akin. Pag mabilis ka mag-judge sa iba, tiyatsakin ko sa'yo. I-judge ka rin ng mabilis pa sa alas 4 nung That's iba. right. That's right. Dahil kung anong tinanim mo, siya mo. Amen. Pero pag ang tinanim mo, sabi ni Juan, grabe si Pedro, grabe, matindi. Okay lang yan, Juan. Mayroon Diyos. Amen. May Diyos, Juan, may Diyos. Hindi. Yung Juan pala, pumunta lang sa iyo para magpakampi. Correct. Amen. Kinampihan mo naman, dalawa na kayong diablo ngayon. Nagbubuo kayo, anong grupo nyo? The Devil's Club. That's right. Pakisabi mo sa katabi mo, ayoko mag-join. Okay, ano pa? Wrong conclusions. Yan ang nasabi ko, maling konklusyon. Ay, ganyan pala yan. Ay, ganyan pala yan. Teka muna.
Huwag ka muna mag-conclude hanggat hindi mo nag-gather lahat ng information. That's right. Ano pa? Wrong perception. Makita mo pa lang ang mukha. Malala ko yung binabible study namin. Ba? Mag-share siyang gospel. Nakita niyo yung mukha. Talagang pangguns eh. Alam mo yung mukha? Mayroon talaga mukhang pangguns. Nakita na kayo ng gano'n? Meron. Di ba meron? Nalapitan niya ron, sisiran niyang gospel. Hold the pin. Mag-shit sila. Dito mo, wrong perception. Correct. Hindi niya nilapitan kasi meron talaga eh. Isang beses ako nagbibiyahe, lako dalang kotse no, nasa crossing ako, sumakay ako. May sumakay biglang laking katawan. Tumabi sa akin, pagtingin ko, yung kontrabida palagi sa TV. Tinindigan ko talaga yung mukha, mukhang guns talaga eh. Pero buti kilala ko siya, na kontrabida sa TV palagi. Kasi ito pala talaga mukha, kung naman sa TV, ganun talaga sa original eh. Pero ganun eh, pero wrong perception. Bakit? Nakita mo lang yung isang tao na iba yung itsura, iba yung forma. Di ba? Si Cora din, minsan, nabiktima kami, di ba? Sumakay sa jeep, dalawa lang sila. Dalawa lang ba? Meron ding iba. Bumunot. Bayad, oh. Nakita mo, because we have wrong perception. Ano nangyari? Akala niya yung bubunutin, baril na. Naku, itago na kagad yung wallet. Kung saan mo may saksak yan. Bumunot. Bayad, oh. Because wrong perception mo, nag-judge ka na, kapatid. At pag ganyan ka palagi sa ibang tao, ano mangyayari? Nag-grow. Nakabumuntes, pinapalaki mo na yung seed ng kalaban, kaya lahat na makita mo, binibigyan mo na ng ano ngayon. Naku. Tingin kayo sa akin, alam niyo ba, na mga hold-upper ngayon, Naget siya? Naka-ayos na ngayon. Nakabarong Tagalog pa. Pero hold-upper pala. Wrong perception. Nakuha? Pakitingin niyong katabi mo. At huwag mo na siyang husgahan. All the seeds that are in there, that is why all the seeds preventing you from breaking through. Because they are the blockage in your life. Yung mga seed ng kalaban, yung mga seed ng kalaban na nilagay sa ating buhay, yun ang hadlang saan? Sa breakthrough mo sa buhay. Dapat matagal ka na naka-breakthrough because mayroong seed na kinoculture ng Diablo, the devil is keep on coming back to you. Di ba dapat wala ng Diablo sa buhay natin? Pero bakit nakakapunta siya? Kasi mayroon siyang seed, may pananim siya sa iyo. Eh hindi ka pa nagsisi, hindi mo pa tinanggal yan, hindi mo pa pinagsisihan yan, kaya nandiyan pa rin siya. Kaya huwag kang magtaka, panay ang church every Sunday, panay ang punta sa church every Sunday, hindi nagbabago. Bakit? May seed siya ng kalaban. At kung sabihin sa akin, pag pinuntahan ka ng Diablo, bumabalik ka. Napapansin ko, lahat ng pinuntahan ng Diablo sumasama. Amen. Pakisabi sa katabi mo, sana hindi ikaw yun. So listen to this. But God sent His word to you today. Amen? Amen. The anointed man of God sent God's word and he declared war on the seed of the enemy. So yung pastor, yung preacher talaga na mayroong puso para tulungan kayong makalaya, nagpipreach siya ng word of God. As he preached the word of God will penetrate in your spirit and it will go to your mind and it will rage or it will declare war against the seed of the devil. Amen. As I'm preaching to you today, naglalaban na yung seed ng Lord at yung seed ng kalaban. Amen. Mga amen na talagang patalo. Amen? Amen. Nandiyan na, naglalaban na sila ngayon. So, anong trabaho ng man of God? He's a sower. So I sow seed in your mind. I sow seed in your spirit right now. Amen. Nagtatanim na ako sa iyo ngayon. Tinatanim ko. Now, makinig mabuti. A sower will to sow seed. So God sent sowers to sow God's seed. But the enemy also sent sowers to sow the enemy's seed.
Kung ako nagtatanim, kayo rin, ang demonyo rin, nagtatanim din ngayon. Amen. Paano? Wala pa pang sinaing. Paano? Yung labahan mo. Paano? Wala, di pa luto ang manok. So maraming mga ilalagay. Amen. Kung nagtatanim ako ng seed sa'yo, nagtatanim din siya ng seed sa'yo. Paano yung ganito? Paano yung ganito? Okay? Listen carefully. But the good news is this. When the seed of God is being sown to you, it will expose the seed of the devil. Amen. Amen. That is already there. Yung nandyan, ito nga riyan nakakatakot eh. Hindi mo alam, meron ka palang seed. That's right. Malalaman mo lang na mayroon kang seed habang nakikinig ka ng Word of God. Amen. Papa Michelle? Amen. Minsan akala mo wala ka na, akala mo, oh, I'm clean. I'm telling you, habang nagpipreach ako sa iyo ngayon, makikita mo, hala, bago ako umalis, hala. Why? Because I'm preaching the Word of God to you today. Amen. Ang pakiusap mo ganito, bigyan mo ng espasyo sa utak mo ang seed ng Diyos. Bakit? Lalamunin niya ang seed ni Satanas ngayong umaga. Palapakan natin si Lord. Glory to God. As I preach the Word of God to you, it will expose the seed of the devil so that you can create more space for God's seed in your life. Amen. Create more space for God's seed in your life so that the enemy will have nothing in you. Pag nag-create ka na mas malaking espasyo para sa seed ng Lord, ano mangyayari? Tutubo rin ito. Maglalaban ang seed ng Lord at seed ng kalaban. Ano mangyayari? Pag napuno ang utak mo, ang espiritu mo ng seed ng Lord, ano mangyayari? Tutubo ito, dadami bunga nito, isang araw magulat ka, tanggal na ang seed ng kalaban. Hallelujah! Now, three things. There are three things or three seeds that the enemy is sown in your mind. Tatlo, Michelle, ang tinatanim ng demonyo. Grabe ito, ano? Tingnan mo, Ronald. Alam natin kung ano mga seed ito. Una, the seed of strongholds. Amen. The seed of strongholds. Number two, the seed of speculation. The seed of speculation. Number three, the seed of lofty things or exalted against the knowledge of God. The seed of exalted things against the knowledge of God. Tatlo yan. Una, stronghold. Pangalawa, speculation. Pangatlo, lofty things or yung nagtataas ng sarili. Andiyan pa kayo? Amen. Pakinggan nyo lang. Tsagain nyo lang to. Para sa inyo rin to. Amen. Okay? Habang nagkikin kayo, pag-pray niyo ako. Amen. Kasi gera natin ginagawa ngayon. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Kaya huwag niyo akong pakitaan na medyo kaganon-ganon kayo. Lumabang kayo kasi lumalaban din ako rito. Amen. Hindi to simpleng preaching. Amen. Ang sabi ko dito simpleng preaching. Amen. Kasi kung magbubulahan lang ka rito, magaling akong mambola. Pero dito ang labanan kasi hindi bulahan. Amen. Totohanan. Amen. Tulungan niyo rin ako. Amen. Okay? Ngiti palagi. Smile palagi. Pag sabi ko, Amen! Amen! Malakas. Amen. Kasasabi ko lang. Amen! Yan! Yung mga ganyan. Rinig hanggang dun sa lake. Okay? So dito, if you were able to express the destiny or to destroy this three types of seed, kung gusto mo wasakin ang tatlong klaseng buto na ito sa buhay mo, kailangan maging free ka at maglagay ka ng greater capacity saan? Ng seed ng Panginoon sa mind mo para mag-grow ito. Amen. Now, is this warfare? Amen. Okay? Ambassadors for Christ, we are now entering into the war zone. Amen. Ulitin ko, Ambassadors for Christ people, we are now entering into the war zone. Amen. Tutulog-tulog yan, tatamaan ka. Amen. Amen. Nasa giyera na ho tayo. Amen. Ang sabi ko, nasa giyera na ho tayo. Amen. Ganun palagi. JR, sa likod ka. Bantay mo likod ko, bantay ko likod mo. Amen. Nakuha? Amen. Hindi yung, Ano ba ito? Gera na ba ito? Saan yung gera? boo! Nuggets? Amen. Nasa, hawakan mo ng kamay mo. Kasi gusto ko masayos natin. Hawakan yung katabi mo. Hawakan mo yung kamay. Kaibigan, kapatid. Nasa giyera na ho tayo. Okay? Huwag kang pumikit. Bantay kang mabuti. Sa giyera, isang pikit lang. Sige. Pag nakapikit ka,
fucking God! Klaro? Actually, pa nagsimula, intro pa lang yung kanina, intro pa lang. Okay? That is why when the man of God preaching, it is called warfare. Amen. Nasa warfare na tayo. Habang nagpipreach ako sa iyo, gera na to. Now, listen to this. When we are preaching the word, when I am preaching the word, it is not just fun time. It is war. I said it is war. It is war against the seed of the enemy. Binabanatan na natin ngayon yung seed ng devil. Listen to this. We are combating the seed of the enemy. That is why people are get offended. Because they think we are hitting them. No, we are not hitting them, but we are dealing with the seed of Satan in the mind of people. Minsan pa nagpipreach yung man of God, pinipersonal ng tao. Ako pinapatamaan niya, no? Talagang ako pinapatamaan. Hindi ikaw! Amen. Yung demonyo na nakasakay sa'yo! Amen. Yes. Amen. Pastor, may nakasakay na diablo. Kita-kita ko eh. Amen. Di nga. Oo nga! So ano kailangan gawin? Nagpipreach ako, binabaril natin. Bang! Bang! Isa-isa. Okay? Para ano? Para maalis na yung seed ng kalaban. Okay? The mindset of people, it is warfare. Is preaching warfare? That is why when the pastor preach the word, listen carefully. Stop thinking of your houses. Stop thinking of your money. When you are here, stop thinking of your job. When you are here, it is warfare. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, gera ito. So life bullets are coming. Amen. May mga bala ngayon ng buhay na nagliliparan. Amen. Dilat ang mata mo palagi nagbabantay ka, baka manuo ka. Amen. Are you there? Amen. The devil, I believe the devil is also doing his thing. If you are not focused with me, tama yung Mantes, ganyan Mantes, ganyan. Ilusot mo ang mata mo, ganyan. Okay, Estelaro, tama yan, ilusot mo. Hanap ka ng parahan, ba't ka makalusot? Bakit? Gera ito, pag hindi ka nakatingin, todas ka. Okay pa kayo? Tama yan, Dexter, ilusot mo. Yan, humanap ka ng parahan. Okay? We are sending the seed. Tingin, I am sending God's seed against the seed of the devil. In the midst of all the seed, the enemy, God's seed has to take its place. Amen. Dapat kung mayroon man naglalaro sa utak mo ngayon na hindi para sa Diyos, hayaan mo pumasok ang seed ng Diyos para ano? Para mayroon ko kontra saan sa seed ng kalaban. Amen. Okay, listen carefully. People, ang sabi rito, kailangan maintindihan natin, but sometimes, now we are ministering the word. When I minister the word, I minister it accurately. Paano? To hit. Again, to hit the people, no, but to hit those thoughts that are negative. Amen. Ang pinupunterya ko ngayon, hindi ikaw. Ang pinupunterya ko yung laman ng utak mo ngayon. Amen. Pinupunterya siya ng Diyos ngayon. Amen. But sometimes thoughts of the people agree to attack the preacher when they become offended. Huwag kayong ma-offend sa akin. Right. Amen. Sabi ko, huwag kayong ma-offend sa akin. Hindi ko kayo inaatake, mga kapatid. Ano naman makakapag-atikin ko kayo? Pagkarinawan na tayo. Pag tinamaan ka, hindi ikaw yung inatake. Amen. Yung seed na nandyan sa'yo. Amen. Ngayon, pag tinamaan ka, huwag mo akong personalin. Right. Amen. Amen. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang magalit kay Pastor. Magaling. Ngayon, kung gusto mo magalit, subukan mo. Hindi ba tayo? Amen. Kasi ngayon ito, yung seed ang binabaral namin dito. Now, pag naatake sila, they fight back Amen. against the preacher and against the seed that are coming or that are sowing. Walang buhay sa ganun at walang pagbabago. Amen. If you will not receive the seed of the Spirit, you will not receive the seed of God, the Word of God, and you fight the Word of God, malamang nakipag-alyansa ka na sa kalaban. That's right. Ulitin ko, mahirap kalabanan ng Diyos. Amen. Hindi ka mananalo. Ako sa'yo, kumampi ka na sa Kanya. Amen. Kampihan mo na yung seed niya. Napakan natin sa Lord. Glory to God.
Ilagay ko sa utak niyo palagi to. So this is war. I said this is war. I said this is war. Gira ito, gira. So, is it just a simple preaching the word? That is why I want you people to focus on what I say. Amen. The seed is being sown to deal with the satanic forces. Okay? There are so many ways for those seeds to come to your mind. And it's been in your mind for a long, long time. Nandiyan na yan. Kailan ka lang nakakilala sa Lord? Nandiyan ba kayo? Kailan ka lang nakakilala sa Lord? Mas mahaba ang panahon mo sa mundo kaysa Diyos. Therefore, naiburda na ni Satanas ang seed niya sa utak mo. Kaya hindi yan basta-basta matatanggal. Kaya magugulat ka, Christian ka lang, nahihiya ka naman sa sarili mo eh. Bakit? Kasi wala na dapat akong ganito, ba't mayroon pa akong ganito? Kasi naiburda na ni Satanas. Alam mo ibig naiburda? Naitatak na. Nandyan na. Kaya napakadali mo lang magkasala. Bakit? Nandyan na eh. Patayin mo ang seed. Amen. Ang sabi ko, sunugin mo ang seed. Wala nang lalabas dyan. Kaya ba? Hindi pa tayo magsisimula. Marami pa ito. Okay? So, the seed is being sown to deal with satanic forces. There are so many seeds. The one who is trying to help you is me. Sino tumutulong sa inyo ngayon? Ako. Okay? I'm trying to reveal to you the wrong seeds in your mind. Because if you don't deal with that, you're a walking time bomb. And it's just a matter of time. The seed will lay hold of you and destroy you. Ano yung seed ng kalaban? Yan ang sisira sa buhay mo. So, people, nagtataka naman ako. People want to protect the seed of the devil. Patawarin mo. Ayoko. Pagpasensyahan mo na. Ayoko. Mali ang ginagawa mo, itigil mo na. Ayoko. Alam mo ng sin. Alam mo ng hindi tama. Tama na yan. Pastor, sapagkat ako ay tao lamang. Aba, may vibrato ka pa. Handa mo ba? Handa mo ba? Pag hinawakan mo yung seed na yan, at hindi mo pinakawalan ngayong umaga, anong mangyayari? Ang seed na yan napakabilis tumubo. At napakabilis pumulupot sa buhay mo. At pag yan nakapulupot sa buhay mo, pagsabog na lang at panahon ang naghihintay sa iyo. So kailangan mong gawin, putulin yan. The people, huwag nyo nang protektahan yan. Walang buhay sa seed ni Satanas. Ang buhay na sa seed ng Diyos. If you carry the seed of the enemy, there's something that will come alive. Hindi ngayon? If you carry the seed of the devil, something will come alive in your life. What's in the seed? Life. Kaya magtataka ka, pag taglay mo ang seed ng demonyo, may dala-dala kang buhay ng kalaban. Parang ganito, para maintindihan nyo. Ang apple, nagmula sa seed. Tinanim ang seed, tumubo, naging tree. At pag ang tree namunga, napakaraming apples. Sa isang apples, napakaraming seed. Itatanim nyo uli yan. Sinasabi ko sa iyo, months lang ang kailangan mo, oras lang ang kailangan mo, mapuno ng apple ang bukirin mo. Kaya napakabilis kumalat yung seed ng Satanas sa buhay mo. Ngayon siguro nagkaroon na kayo ng idea, bakit wala akong breakthrough? Amen.
Bakit hindi ako bakit yung prayers ko hindi sinasagot? May idea na kayo. Amen. Kasi may seed pala ng Diablo sa buhay mo. Amen. Kaya pa! Amen. Kaya pa! Bakit sabi sa katabi mo, this is war. Gera to, gera. So you can realize it's a matter of time. Destruction will come from the devil. Amen. Because he has a seed in your life, he will come and he will harvest his fruit. Amen. Wa? Ano kailangan mong gawin ngayong umaga? Devil, I will burn all your seeds in my life and I will sow the seed of God in my life. So the devil, when ito na naman si demonyo, nadating na. Michelle, nag-harvest na up. Nasaan ang, Amen. Amen. nasaan ang galit? Nasaan yung seed ng galit? Wala na. Nasaan yung seed ng tampo? Wala na rin. Amen. Nasaan yung, may nasaan yung seed ng tampo? Ba't wala? Amen. Tinanim ko lang yung kahapon ah. Amen. Nandito ako para mag-harvest. Tingin. The devil cannot harvest the seed of God. Amen. Tingin. If the devil has no seed in your life, he cannot come close to you. Amen. If the devil has the seed in your life, he can come to you. Amen. His seed is his entry point in your life. Amen. Remove the seed, Amen. Lord. and he has no connection to you. Amen. Now, you sow the seed of God. Amen. Who will come? God. Amen. I said, who will come? God. If you have the seed of God, He will come to you. And you have the seed of God, He will bless you. If you have the seed of God, He will restore you. If you have the seed of God, you will receive blessings from heaven. Itanim mo ang seed ng Diyos, ang Diyos bibisita sa iyo. Itanim mo ang seed ng Diyos, ang Diyos bibisita sa iyo. Hallelujah. Nagawa mo, Montes? Ang Diyos ang bibisita sa iyo. Amen. Hahanapin niya ngayon, Ronald, nasaan yung seed ng lack of self-confidence? Nawala. Nasaan? Wala na. Amen. So anong nilalagay ni Lord? Tingnan, lahat ng pangit na seed ni Satanas, tatapatan ng Diyos ng the best na seed mula sa Kanya. Ano mangyayari, Dexter? Mapupuno ka ng seed ng Diyos at ang Diyos hindi na siya magtatampo. Pagtingin pala sa buhay mo, hallelujah, my God. Andito, naku, ang tindi ng tubo! Ang tindi ng tubo ng confidence. Ang tindi ng tubo ng spirit sa'yo, grabe. Ano gagawin ng Lord? Micah, harvest tayo. At pag nag-harvest tayo, tingin natin, si Satanas pag nag-harvest, kanya lang. Ang Diyos pag nag-harvest, kukunin niya ang the best. Hindi niya naman kailangan kasi Diyos siya. Lahat ng magandang harvest, ibibigay sa'yo. Salamat mo si Lord. Hallelujah. Oh, glory to God. This is what we're going to do. Actually, this is what we're going to do today. Amen. If the devil has a seed to you, he will steal, he will kill, he will destroy. Amen. But if you destroy the seed of the devil, you allow the seed of God, Amen. He will come to you, Yes, Lord. He will bless you, and He will give you abundant life. So kaninong seed na natanggapin mo ngayong umaga? God. The seed of God. Amen. Now, identify the seed of the devil. What are the seeds of the devil in your life? Amen. Kapatid, baka ikaw ay tampuhin pa, seed ng kalaban yan. Amen. Kapatid, pag ikaw ay palagi nagwo-worry pag wala ka ng pera, seed ng kalaban yan. Amen. Amen. Andiyan pa kayo. Amen. Kayo naman, sinasabi ko sa inyo kahapon, matuto na kayo. Di ba kayo nagsawa dyan? Ako nakaranas sa kakapusan, nagsawa na ako, kapos palagi. Amen. Pinagsawaan ko, sabi ko, tapos na yung seed yan, putulin na yan. Amen. Ibente na ng pera ko. Ito na naman, bumalik-balik ka na naman. Pero hindi na, patay ka na eh. Amen. Patay ka na eh. Amen. Maya-maya, may pera na. Amen. Bakit? Nagtalim ka ng seed ng Lord. Ang demonyo nagsasabi, walang-wala ka na. Ang sabi ng hindi, meron ka. Ang sabi ng Lord, meron ka. Oh, hallelujah. Give God the glory right now. Give God the glory. Hallelujah. Hayaan mo, Ronald. Hayaan mo, Ronald. Pumasok
warfare. I said this is warfare. Hallelujah. So if you send his seed first, who's gonna reap? The devil. But if you will send and listen to the seed of God, remove the seed of the devil, who will come to you? God. Di ba yun ang gusto natin? Di ba yun ang gusto natin? Gusto mo lumapit si Lord sa'yo? Allow His seed to grow in your life. At ito na si Lord, magka-harvest na, Michelle. Hallelujah. Ito na, magka-harvest na tayo. Grabe ang pagpapagrow mo. Saan? Pinapag-grow mo ng gusto ang iyong blessing. Ngayon, kukunin na natin, pitasin natin ang blessing. Ay, grabe ka, the best ng blessing nito, anak. Para sa iyo ito. Amen. Because you're the one who grow the blessing, then you will also the one who will going to eat the blessing. Tama si Lara? Natuwa mo si Lara? Palapakan natin si Lord. Glory to God. Itanim mo yung seed mo. Walang imposible sa Kanya. Amen. Yan ang itanim mo. Aanihin mo. Amen. Okay? Kaya pa? Amen. Sige, tingnan natin ha. Nakikinig lang tayo sa Lord. If God will plant His seed in your life, He will be the one to grow that seed. Amen. The moment that seed grow, ano mangyayari? There is a harvest. Yes, right. Tama din, sir? There's a harvest. Sino may kinabang sa harvest? Ikaw. Klaro tayo? Now, bilisan ko ha. So if there is seed first, what He's gonna do? He will come regularly. Ito nakakatakot pag may seed ka ng Diablo eh. Ba't ko pinagdidiinan to? Ito nakakatakot eh. Pag may seed ng Diablo sa buhay mo, regular siya bibisita sa'yo. Amen. Amen. Sabi ni Michelle. That's true. Ulitin ko. Pag may seed ang Diablo sa buhay mo, regular siyang bibisita sa'yo. Amen. Tingin sa akin, wala siyang pakialam kung palagi kang nagba-Bible study. Amen. Wala naman siyang pakialam sa Bible study natin eh. Alam niyo ba si demonyo nagbubuklat din ng Bible? Amen. Sabi niya kay Lord, talong ka. Bakit? Nasusulat eh. Nagpapasa din siya. Amen. May mga scholar pa nga siya eh. Amen. Amen. Mayroon siyang mga scholar, pinapakalat niya na nga ngayon, di ba? Nag-share ng mga false gospel using the Bible. Amen. Buha mo? Yes, right. Ang teacher niyan si Satanas. Amen. Hindi wala siyang pakialam. Bible study ka palagi? Wala. Nag-church ka palagi? Wala rin siyang pakialam. As long na may seed siya sa buhay mo, ang sabi niya, kahit anong pigil, wala ka nang pupunang. Nirebuke mo naman, Elmer. In the name of Jesus, go! Kailan Diablo, ha? Ano? Anong go? Ako go? Ikaw ang go-gohin ko ngayon. Bakit? Kasi may seed siya sa buhay mo. Amen. In the name of Jesus, I cover this house with the blood of Jesus. Nakalusot pa rin siya. Bakit? Eh, may seed siya sa buhay mo eh. Amen. Amen. Pag may seed ang demonyo sa buhay mo, huwag ka matakot, malaglag dahil sa ganapuan mo, regular kanyang bibisitahin. Amen. Amen. Kasi may contact siya sa'yo. Amen. Amen. Pero pag pinutol mo, bibisita pa rin yan. Ang problema lang, pag bumisita sa sayo, uuwi siyang luhaan. Praise God! Praise God! Kaya ngayong umaga, I'm telling you, this is war. I see that in the spirit, the devil is crying right now. Pwede ba natin palapakan si Lord ngayong araw na ito? Alam na yung pastor na may nulang niya, sinisirang diskarte ko. Ano ngayon? Amen. Okay? I said this is war. This is war. Okay, bantay uli ha. Baka maya, mahaba na yung pas. Medyo. Sige, tulog ka, manunuo ka. Okay, listen carefully. Listen carefully. Kaya pa? Okay, so pag ang Diablo mayroong seed, ano mangyayari? Siya ngayon ay gagawa ng paraan para lumaki ang seed na yan. Wala kayo napupuna. Pag mayroong kang seed ng kalaban, ang mag-create siya ng temptation sa'yo. Sabihin mo, huwag mo sabihin sa akin, ititem ka niya sa malakas ka, doon ka niya ititem sa mahina. Kasi yung seed ng kalaban nagpapahina sa'yo. At doon siya mag-create ng temptation sa kahinaan mo. Dahil pag mahina ka, madali ka matempt.
At pag na-tempt ka, tapos ka na. Amen. So, mangyayari pag na-tempt ka, para itong binuhusan ng tubig, at pagkatapos nilagyan ng fertilizer, bumilis ang tubo, kapatid. Amen. Amen. Sino ang gagawa niyan? Ang diablo. Until the seed become a tree, and the tree will bear fruit. And before long, you will become productive. He will come regularly. Ito natatakot ako eh. Yung regular na pupunta sa'yo, galit na galit ako dyan. Bakit regular ang punta ng diablo? Kahit anong pray ng pastor mo, in the name of Jesus, I rebuke you in the name of Jesus. Kasi pastor Papuy, nakaganito na rin. Grabe ang commitment niya sa'yo. Tapos ikaw, ano nangyari sa'yo? Binibisita ka pa rin ng diablo. Bakit? Hindi mo pa pinatay ang seed niya sa'yo. Amen. Alam niyo, ngayong umaga, pag pinatay mo yung seed, kahit hindi mo na ako tawagin eh. Amen. Amen. Bakit? Pastor, di na kita kailangan tawagin. Bakit wala namang seed ang diablo sa akin eh? Anong seed meron ka? Seed ni Lord. Eh, ano nangyari? Regular akong binibisita ng Diyos. At pag bumaba ang presensya ng Panginoon, you will never be the same again. Hallelujah. Mga kapatid, every fruit season, He comes. You are bearing fruit for Him. Amen. Okay? He is the harvester. So these people getting more and more attacks. If you will keep the seed of the devil, you are prone to attacks of the devil. Alisin niyo na yan. Amen. Amen. Anong attacks? Spiritual attacks comes on the regular basis. Because the seed is beginning to mature. Because the seed is beginning to nurture. So they come in a heavy demonic attack. Amen. Tingin sa akin. The devil comes to steal, Heal. to kill, and to destroy. How I can do that? Sit. Amen. Kamusta Mercy? Sinalo mo. Tumubo. Sabi ng diablo, that's my airport. Amen. That's my airport. Amen. So, dahil may airport siya sa'yo, anytime he can land his plane. Amen. Amen. Because it's his airport. Right. Amen. Tingin sa akin, the Lord or God will not land His plane in the devil's airport. Amen. 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 He will only land on His airport. Amen. Ngayon nakakatakot ka. Pag mayroon kang seed ng Diyos, may seed ka rin ng diablo. Mantakin mo dalawang airplane nag-aagawan pag land sa'yo. Naglalapang pa sila. Sabi ng demonyo, ako muna mauna. Sabi ng hindi ako. Sabi ng diablo, malaki kaya yung pananim ko kaysa iyo. Amen. Sabi ng Lord, okay, sige na nga, ikaw na. Suluhin mo na siya. Amen. Pero pag walang airport ang satanas sa'yo, ano mangyayari? Hayaan mo lang siya hanggang maubos ang kanyang gasolina at makras siya. Amen. Praise the Lord. Palapawan natin si Lord. Glory to God. Hayaan mo lang siya muna yan. Okay? So I'm telling you, this is war. Amen. We are talking about the seed of Satan. So if the seed is there, he's planting you. He is planting you are the planting of the enemy. If you look a seed, you will see a tree. More trees, more fruits. Natatakot ako rito, Michelle. Putulin na natin yan. Amen. Okay? It is not just a seed. It's what that seed that is frightening. Ang nakakatakot dito, Mama, hindi lang yung seed. Ang nakakatakot, anong dala ng seed na yan? Amen. Ako mo, Lebel? Amen. Hindi ka matatakot pag nakita ka ng seed. Sino nakita ng seed ng mustasa? Amen. Mustard seed. Nakita na kayo? Amen. Eh parang dito lang yan eh. Ganyan kaliit. Amen. Amen. Pero pag tumubo yan, nakakatakot. Pati mga ibon pwedeng magland doon, pwedeng magmahinga. Sa pinakamalaking puno siya, pero maliit lang siya. Natatakot ako hindi sa seed, natatakot ako sa dala ng seed. Amen. Because yung dala ng seed na yun, yun ang mag-i-invite kay Satanas. Satan, come in. Hindi pa kayo. Amen. So if you don't deal with the seed, you're gonna deal with the whole tree. Dito ako natatakot din eh. Seed pa lang patayin mo na. Amen. Kasi pag naging puno na yan, chainsaw na ang kailangan mo. Amen.
Amen. Kung seed pala, pwede mo nagtirisin. Kumuha ka ng bato, pukpukin. Pero pag tree na brad, hindi kaya tutulungan yan kung lumabas siya bahala ka. Ang tagal yan. Amen. Ang hirap ng bunutin ng puno. Matindi na ang kapit ng ugat. Puputulin mo sa katawan, ibuhay pang ugat, magugulat ka bukas, may puno ulit. Amen. Pero pag seed pa lang, pwede mong dukutin. Kumuha ka ng bato, pukpukin, durugin. Amen. Sunugin. Wala pa ako nakitang seed na sinunog na nabuhay ulit. Amen. Sino ang susunog? Holy Spirit. At pag sinunog ng Holy Spirit ang seed ng demonyo, tapos na siya. Nalinawan niyo na ba? Amen. Alam niyo na rin kung bakit pa na yung bisita niya. Amen. Kuha niyo na. Amen. Pero pag wala siyang seed, ano mangyayari? Seed ng Diyos na meron, ang Diyos may bisita sa'yo. Sino ba gusto mo eh? Sino pinakagusto mong visitor? Devil o God? God. Then kill, burn the seed of the devil. And allow the seed of God to enter. Allow the seed of God to grow. Diligan mo siya ng diligan. Amen. Oh my Lord. So Christians, listen to this carefully. How the knowledge of God comes, Holy Spirit speaks to your spirit. Amen. And your spirit will receive the knowledge of God. The knowledge of God which is in your spirit will appear in your mind. And when the knowledge appear in your mind, it will expose the types of seeds, strongholds, speculation, and lofty things. Now, itutuloy natin ito next Sunday. Di kaya eh. Amen. Amen. Okay lang? Amen. Mabalik kayo next Sunday? Amen. Mabalik kayo next Sunday? Amen. Hindi kayo bumalik. Tubo lang ang seed. Di kaya eh. Di kaya. May pasok ba? Day off po every Sunday. Amen. Day off? Tuloy natin, tuloy natin. Okay, kasi nanalo, may pasok eh. Okay, now. Di ko kaya talaga, ang dami. Isa-isa mo na natin. Ako'y nahihirapan eh. Pero meron pa kayo, ayoko lakta-laktawan to kasi Ronald, di ba? Amen. Meron, step by step na talaktawan mo ito. Di ko kaya. May ka, di kaya. Okay? So, eto listen carefully. Pero ano kayo nahanap eh? If you deal in the area of your mind, ngayong umaga, pag i-deal mo yung area ng mind mo, Brother Elmer, saan ang gera? Mind. Amen. Pasukin natin yung mind natin ngayong umaga. Amen. Ready kayo? Amen. Pastor, ano yung sinasabi mo? Mag-yes ka na lang. Sabi mo yes. Yes. Basta mag-yes ka na lang. Alam ko ginagawa ko. Amen. Okay? Pasukin natin yan sa mind. Then you will become a person who have no seed of the enemy. Amen. Pag i-deal mo yung mind mo ngayong umaga, mawawala yung seed ng diablo sa mind mo. Pama tayo? Naka mo? Now, wala nang seed na mabubuhay dyan. You will have less and less and less seed. Before long, you would have no seed when Satan is coming, but he has nothing in you. Amen. Hahanapin ng diablo, nasaan ang seed ko sa'yo? Nasaan yung galit na nilagay ko? Ba't wala na? Ba't namatay yung galit? Nasaan yung ano? Amen. Asan yung kakapusan? Asan yung seed na kakapusan? Ba't nawala? Amen. 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 Ang daming tinaniman ng kakapusan. Amen. Alam niyo ba? I-expose ko yung isang seed ng diablo. Stella Laura, ha? Anong seed ng diablo? Mahirap ka lang. Amen. Kaya anong sinasabi mo pag kumain kayo sa umaga? Kalang kayo yung makakain ng lechon. Ito lechon manok lang sa plastic ng ulam natin. Kailan kaya tayo yayaman? Seed ng diablo yan! Amen. Amen. Okay? Ano mangyayari? Pawala ng pawala ang seed ng diablo sa buhay mo. Ano mangyayari? Isipin mo, payaman, ng payaman, ng payaman ka. Tingin ka sa akin, Pastor, baka namang negative, positive, ano lang yan, thinking, no! I asked God for ₱1,000,000 pesos. Amen. Tambay lang ako noon. Paano ka magkaroon ng milyon?
Kahit sa ang gulo tingnan, ang gulo talaga eh. Amen. Hindi ko makita eh. Amen. But because the seed of God is in my heart, Ronald, I nurtured the seed of God in my heart. What happened? Hindi lang 1 milyon binigyan. Amen. Higit pa. Bakit? Pag pinag-grow mo yung seed, matutuwa ang Diyos, bibisita siya. Anak, magkano nga ba yun? Lord, 1 milyon lang, pahawak lang. Magkano? 1 milyon. Na ito, 1.3. Okay, bakit? Kasi nag-grow yung seed. Pero before, anong seed na natanggap ko? Wala kang kwenta. Tambay ka na habang buhay. That's my tambay. Habang buhay. Amen. Ang hirap kayo ng tambay. Nakakapagod din. Amen. Diba? Gigising ka sa umaga. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, tingin sa kaldero. Pagbukas mo, bahaw. Hanap ka ng ulam. May itlog, wala namang mantika. Okay? Lalagayin mo itlog, sausaw mo sa asin, ulamin mo, lalabas ka. Kamot-kamot ng tiyan. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, balik ulit sa bahay, bukas ulit kaldero. Yun ang buhay mo na. Nakakapagod din ha. Amen. Nakakapagod din maging tambay. Amen. Amen. But if you have the seed of God, ang sabi ko, tayo ko ng geto, mamatay na ako sa ganito. Amen. I nurture the seed of God. Today, I want you to nurture the seed of God that you've heard today. Amen. If you will receive the word of God, you will eliminate the seed of the devil, the words of the devil, then God will visit you regularly. Amen. At papalakihin niya yung seed. At habang lumalaki ang seed, magugulat ka. Tingin sa akin, kung mayroon mang makikinabang sa mga magagandang bagay na nalikha ng Diyos sa lupang ito, walang iba kundi ang kanyang mga anak. Sino ang nagpapasasa ngayon? Mga anak ni Satanas. Bakit? Kasi ang seed ng demonyo nilagay sa utak ng mga Kristiyano, hindi na kayo aasenso. Wala nang pag-asa para sa iyo. Mali. Right. Tinanggap mo, oo nga, hanggang dito na lang ako. Ano? Meron daw, pwede kayo maman. Hindi na. Hanggang dito na lang ako. Patay ka na. That's right. Sino sa inyo rito ngayong umaga? Magalit na magalit sa YouTube. May nag-dislike na sa akin sa YouTube. Wala akong pakialam sa'yo. Okay? Sinasabi ko lang ang totoo. Eto. Sino gusto dito talaga yung mga? Amen. Nasa kamay. Walang ano. Hindi. Taas! Sabi, taas na! Amen. Yumaman! Kay baba. Sino gusto maghirap? Gagawin ko na kaagad yun. Di ba next step? Wala namang gusto niyan? Yes. Amen ba? Amen. Ano kailangan gawin? Gusto mo yumaman, ganito lang kasimple. Pakinggan niyo mabuti. Pakinggan niyo mabuti. Simple lang yumaman. Kailan? Grow the seed of God. Amen. Then, remove the seed of the devil. Amen. Tingnan sa akin. Sabi sa Bible, Psalms 24:1, the earth is the Lord's, Amen. and the fullness thereof. Everything in it, it belongs to God. Kuha? Amen. So if you nurture the seed of God in your life, He will going to visit you. If He visit you, you are connected to Him. If you are connected to Him, and sabi niya, ask whatever you wish, and it will be given to you. Amen. Lord, I want a new house and lot. Yeah. He will give it to you. Why? Kasi nakita niya, wala kang seed ni Satanas. Amen. Mayroon kang seed ni Lord. Amen. Nakuha ba ito? Amen. Hindi mo imposible. Kung si Henry C. na magsasapatos lang dati, yumaman eh. Amen. Tingin sa akin, yumaman nga siya sa sikap niya na. Wala pang tulong ng Diyos yun. Amen. 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 Sa atin naman, alam naman natin, wala naman tayong source ng ganong kalaking pera, pero alam natin, ang ekonomiya ng Diyos, sobra-sobra para sa atin lahat. Ano lang kailangan mong gawin? Kailangan mayroon siyang landing, may airport siya sa buhay mo. Anong airport niya? Yung seat niya sa buhay mo. Amen. Diba? So magdadive na, nalanding na siya kay Micah. Oh! Anong dala ni Lord? Tingin sa akin, si Lord naman kasi ganito siya. Kailangan kong may align ito sa inyong kaisipan.
Pag may sakit ang isang tao, bibisitahin mo si Laura, magdadala ka hindi? Ng kahit ano. May sakit yung bibisitahin mo, Dexter, may dala ka ng kahit ano o wala? Meron, di ba? Anong dadalhin mo? Yung mga bulok-bulok na prutas o yung... Ano? No. Lakasan! Eh baka, pagaling na yung may sakit, ang dala mo bulok na prutas, magkakasakit siya ulit. Nako, sunod dadalhin mo? Fresh! Lahat fresh! Lahat best! Bakit? May sakit yun eh. Amen. Bakit fresh? Para kung siya nag-recover na pagkaya, lalo siya mabilis ang recovery. Tingnan sa akin. Pag ang seed ng Lord ginugrow mo sa buhay mo, bibisita siya araw-araw. Bibisita siya regularly. Amen. At hindi na siya bibisita na walang dala. Amen. Ulitin ko, nanagkat siya, mamay na talaga. O, pag bibisita siya, ikaw nga pag bumibisita ka, may dala ka. Palagi ko ano, minsan yung mga miyembro ko pag bumibisita, may dala. Hindi siya nagpaparinig ha. At sinasabi ko lang pag bumibisita, may dala. At pag nagdala ka, the best. Tama? Ikaw, pag binisita mo yung sakit, dadalo mo siya ng the best. Para ano? Para lalo siyang lumakas. Pag bumisita doon siya, may seat siya sa'yo, regular siya bibisita, magdadala siya ng the best. Para ano? Para lalo ka pang tumibay, para lalo ka pang lumakas. Yun ang talagang Diyos pag bumibisita siya. What? But again, God can only visit you if you will allow the seed of God to grow in your life. Ngayong umaga, di ko na masubukan, di ko na matapos ito eh. Magpo-flow na lang ako sa spirit. Ngayong umaga, ano yung seed ng kalaban na meron ka sa buhay mo? Pwedeng seed ng takot. Pwedeng seed ng sakit. Pwedeng seed ng disharmony sa relationship. Seed ng kalaban yan. Why? Basta anything that will harm you, anything that will destroy your life is the seed of the devil. You want to eliminate that? I said you want to eliminate that? Burn it by the power of the Holy Spirit. Tayo tayo lahat ngayong umaga. Glory to God. Stand up. Come on, begin to pray. As I preach to you the word, I believe nangungusap ang Diyos sa iyo. Mayroon akong babanggitin dito. Kung ikaw yon, burn it. Ask the word of God, ask the Lord. I-ask mo yung Lord na sunugin, bunutin, wasakin ang seed na yan. Okay? Pag nabanggit ko, pag ikaw yon, I will not name names, but I will name seeds of the enemy. Once na nabanggit ko, then begin. Begin to deal with that seed by the power of the Holy Spirit. Are you ready? I said, are you ready? Okay, listen to this carefully. Just talk to God. Silently, just talk to God. Hallelujah. Hallelujah. Now, pag sinabi ko yung seed, get ready, Got it. Maybe some of you here are containing o you carry yung galit, yun yung sumira sa breakthrough mo. May galit. That's the seed of the devil. I want you to release that person right now. Release. Release. Patawarin mo na yan. Huwag mong paunin yung galit mo hanggang kamatayan. Galit ka sa isang tao. It's either kamag-anak mo o hindi. Release. That's the seed of the devil. Pag hindi mo i-release siya, bibisitahin ka niya. Ayoko ang diablo bumisita sa inyo. Gusto ko bumisita Diyos. If you release forgiveness, then the seed of forgiveness will be sown in your life. Once na natanim yung forgiveness sa buhay mo, bibisita ang Diyos sa iyo palagi. May baon pa siya, may dala siya. Ano pa? I am just listening to the Holy Spirit right now. Deal with that seed of anger. Deal with that seed of hatred in Jesus' name. Ano pa? Hallelujah, hallelujah. Mental of poverty mentality. Poverty mentality. Mayroong seed dito nagkikerry
Kinikere mo yung seed ng poverty mentality. Mahirap lang kami, mahirap lang kami. Ito na lang tayo. Mahirap na tayong umasenso. May edad na tayo. That's the sin of the devil. Deal with that sin right now. Cut it off in the name of Jesus. Cut it off in the name of Jesus. Wala. Ito lang sweldo ko, mababa lang. Dito lang ako. Cut it off. It's not from God. Don't you know that you're a child of God? Don't you know that you're a child of God? Everything the Father's own is yours. Lahat ng sa Father ay sa'yo. Why you're thinking like that? Stop thinking like that. What else? Judgmental. Judgmental spirit. Bilis mo mag-judge. It's the sin of the devil. Right now in the name of Jesus, bind it, burn it with the power of the Holy Spirit. Alam niyo yung main? Ito yung main. Listen carefully. Kung para sa ito, kung ikaw to, cut it off right now in the name of Jesus. Nanlalamig spiritually. Minsan nag-preach, minsan may pangangaral, hindi mo naintindihan. Why? You are called spiritually weak. That's the sin of the devil. He's trying to plant in your spirit weaknesses. Deal with that in the name of Jesus. Deal with that in the name of Jesus right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sickness, bind it now in the name of Jesus. You are created by God to be strong. You are created by God to be healthy. You are not created by God to be sickly. In the name of Jesus, bind those sicknesses right now. Burn it in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. I will come to you and I will lay my hands to you. Get ready for what the Lord is going to do. We will burn the sin of the enemy. Are you ready? Are you ready? We will burn the sin of the enemy so that he can no longer visit you. And we will plant, we will show the sin of God so that God will visit you regularly. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, something from God. Whatever words that have been released to you today, I want you to listen carefully. The seed of the devil must die in our lives, and the seed of God must live. Tingin, makinig mabuti. Pag walang seed ang diablo sa buhay mo, wala siyang karapatang bumisita sa iyo. Pag wala ang seed ng diablo sa buhay mo, wala siyang karapatang bisitahin at sirain ang finances mo. Pag wala ang seed ng diablo sa buhay mo, wala siyang karapatang pigilan ang breakthrough mo. Pag wala ang seed ng diablo sa buhay mo, wala siyang karapatan ni tumaan sa iyo. Listen to this. I pray that your spirit will going to catch this revelation. If the seed of God is in you, which is God had planted in your heart, in your mind, in your spirit today, that seed will attract the blessings of God. It will attract God. God will visit you regularly. God will visit you with His best blessings. God will visit you with His best plans. God will visit you with His best future. God will visit you with His power. God will visit you with His anointing. In short, if you have the seed of God in your life, and you grow and nurture that seed of God in your life, what will happen? You will become a channel of God, and the moment God will make you His channel, you will release blessings to people. Hallelujah! Hallelujah! Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami for exposing the sin of the enemy. But Lord, next Sunday, we pray, Lord God, that we will going to totally eliminate the seed of the enemy. Maybe, Lord God, some of us are still having difficulties with that. I pray right now in Jesus' name, na ang seed na natanim sa isipan, sa puso ng iyong mga anak sa mga sandaling ito, ay lumago,
tumubo na napakabilis, mamunga na napakabilis, at ang mga bunga ito ma-enjoy ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat po na marami. We bring back all the glory and honor to you, for we pray and ask for these things. In the mighty name of Jesus, and the blessed people of God declare, Amen.